Demonyo, anak ng diktador, pamilya diktador. Oh, yan talaga ang linyada ni Vice Ganda. Dati-rati mga kababayan, di ba? Sukang-suka sila sa mga Marcos mga kababayan. Kaya naman, gulat na gulat tayo nung nakita natin, nakikiparty na itong si Petrang Caballo sa Malacanang mismo. Oh, in support kay Bongbong Marcos mga kababayan. Kasama pa nga niyang na-videohan itong si Robin Padilla na naman mga kababayan. Oh, for the second time around, nakita na naman natin si Robin Padilla na nagka-party na naman sa Malacanang. Yuhu! Robin! Oh, gayon pa man, ang sarap ng ngiti at tawa ni Vice Ganda noong nagpunta siya sa Palasyo Malacanang mga kababayan sa imbitasyon ng kanyang sinasabing demonyo, magnanakaw at diktador na Pangulo na ngayon ay BFF na niya mga kababayan. At after na nagpunta sa palasyo si Vice Ganda ay umugong ang mga usap-usapan mga kababayan na tatakbo siya hindi sa karera ng kabayo kundi sa karera talaga ng politika sa 2028. Ninyo Marimar, panoorin niyo po. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan mga kababayan itong napakabait nating viewers. Katulad na lang nitong ating kababayan si Lakdi at ang ating kababayan si Akina Yoshida. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Narito po ang video. Bongbong Marcos! Demonyo ka! Oh, yan talaga yung mga pitik ni Vice Ganda dati-rati mga kababayan. Sino ang kinikilalang diktador ng Pilipinas? Oh, sino ang kinikilalang diktador ng Pilipinas? Si Ferdinand Marcos, di ba? Oh, si Ferdinand Marcos. Both junior at senior. Oh, one eternity later. Oh, handshake na ang kabayo at sisingagnag mga kababayan. At andun na si Vice Ganda nakiparty kahapon sa Malacanang. Oh, tuwang-tuwa si Vice Ganda mga kababayan sa party ni Ngagnag at ni Admiral. At andun pa si Senator Robin Hood Padilla again for the second time around. Nagpunta na naman. At ang sabi ng ilan mga kababayan, ispiya. Spy daw siya. Sana nga lang Robin Hood Padilla, hindi ka ma-recruit dyan. Si Madam Cook, mga kababayan, 2028. And then, afterwards, mga kababayan, biglang sumabog ang issue, mga kababayan, ha? Sila lang din ang nagpasabog na ang posibilidad ng pagtakbo ni Vice Ganda sa 2028. Maniniwala kami kung tatakbo pa siya sa karera ng kabayo, mga kababayan. Kasama niya, makipag-unahan si Sheldon, no? Oh, saan kayo pupusta? Pero iba talaga ang tinutumbok mga kababayan dahil ang politika talaga sa 2028 na Vice Ganda. Kaya pala nilunok mo na ang iyong suka. Vice, paghahandaan mo na kung papasok ka o hindi sa politics. Parang hindi ko siya mapaghahandaan. Hindi pa naman ngayon. Oh. Dahil yan ang estilo di ba si Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, sabi ayaw. Oh. Pero oo. Pagdating ng panahon, ano siya, di ba parang sabi nga nila, parang calling. Wow, destiny! Oh, kagaya ng destiny din ni Pacquiao. Pag naramdaman mo. Hindi ko nga siya paplanuhin. Kusa na lang darating. Yung gano'n yung, ay, sa 2028 tatakbo na ako. O sa sa karera ng kabayo, posible pa. Isipin niyo na lang mabuti mga kababayan na. Sila lang din ang nagpasabog niyan eh. Nagparamdam mga kababayan. Wala naman sa utak natin na tatakbo yan si Vice Ganda sa politika. Sa karera ng kabayo, pwede pa, pero the fact na kababayan na pumatol siya sa topic na ito ay talagang iniisip-isip na ni Vice Ganda mga kababayan ang pagtakbo. Ito kailangan sa politika mga kababayan. Kailangan senador na ako, kailangan congressman na ako or vice president. Hindi. Presidente na, para diretsyo. Kaya pag may nagtatanong sa akin, di ba niloloko ko? So, ayoko niya ng baba, gusto ko presidente agad. Oh. First time in history mga kababayan, mayroon tayong Sir, Madam na Presidente. Ano siya? Madam President? Mr. President? Or both? Pwede rin. Ginaganon ko sila lagi, di ba? Presidente agad. At saka kung tatakbo ako. Oh, paano na lang kung maging presidente si Petrang Caballo mga kababayan? Magpapile lang ako ng candidacy, pero hindi ako mangangampanya. Wala daw plano mga kababayan, pero mayroon na siyang mga gagawin. Oh. Hindi ako maglalabas ng pera. Oh. Di ba? Hindi ako maglalabas ng pera kasi heart. Pero sa mga jowa,
Syempre, labas ng pera. Earned money yung pera ko eh. Lahat ng kinita ko, alam mo yan, di ba hard-earned siya. Huwag ka nang mag-ambisyon, Vice Ganda. Halos na nga masira ang imahe mo sa pagka-artista mo dahil lumaki ang ulo, mga kababayan, Okay naman si Vice Ganda dati, pero lumaki ang ulo. Pero masama din ang impluensya nito, mga kababayan, si Vice Ganda. Diyan sa kanyang estilo ng pagpapatawan na nagpapahiya ng mga tao. Di ba? Yung talagang mga kutya sa katawan, mga kababayan, yung mga matataba, malalaking ipin, mga payat, malalaking mata. Ginagawa niyang spoof sa kanyang joke. Tapos, ang dami ding mga kabataan ang nahawa, mga kababayan, sa pagiging pilosopo nito si Vice Ganda. Di ba? Ngayon, may plano pang papasok sa politika. Although, hindi niya sinabi talaga, mga kababayan, pero the fact na pinasabog nila iyan, talagang pinag-iisipan. Nagdadalawang isip ng mga kababayan, laban o hindi. Testing the waters, So, hindi kumbaga. ko siya ilalabas sa eleksyon, tapos yung matetempt kung kailangan mabawi ko yun kasi hard-earned yun, di ba? Mauubos hindi. Hoy, Vice Ganda, kung tatakbo ka, talagang maglalabas ka ng pera. Kung maglabas ka pala ng pera, para na rin niyang inamin, mga kababayan, na babawiin niya. Dahil yan ang kanyang thinking, mga kababayan, na kapag maglalabas ka ng sariling pera, babawiin mo. Sabi ko, hindi ako mangampanya. File akong candidacy, tapos gagawa akong vlog. May plano na, mga kababayan, ha? Pero hindi siya tatakbo. Kung hindi kayo pupusta, dahil malakas siyang tumakbo, Tatakbo po ako, ito po yung mga plataforma ko. Kung bet niyo akong iboto, go. Kung bet nyo, running on number 5, Petrang Kabayo, Hindi, yan. okay lang din. Yung ganon. You're not closing your doors. Correct, kasi ayoko nga magsalita ng tapos. Kasi Ayoko magsalita ng tapos. I'm not closing my door. Posibleng tatakbo, posibleng hindi. pwede kong sabihin ngayon na hindi talaga. Pero paano kung mawawala naman akong ng kredibilidad at diba? Double talk na naman, mga kababayan, Diyos mio, Vice. Ngayon pa lang sasabihin namin sa iyo na, sige, tumakbo ka para masira yung buhay mo. Ang sabi nga, mga kababayan, kapag pumasok ka daw sa politika, para kang kumuha ng bato at pinukpok mo sa iyong ulo. Kung matiwasay na iyong buhay, umiwas ka sa politika. Pero mga kababayan, yung iba, bahala na, magkapera lang. At yung iba din, ambisyosa. Saan ba dito si Vice Ganda? At dignidad pag sila, anong nangyari? Hindi, Diba? uso naman sa mga politicians yun Posible ding manalo ito, mga kababayan, senador. Nanalo nga si Lito Lapid, di ba? Manny Pacquiao. Dahil lamang sila, mga kababayan, sa awareness. Kilala sila ng mga tao. Kaya, mga kababayan, maawa po kayo sa ating bansa. Pinaglalagay ninyo, kagaya itong mga petang kabayo. Kung niresipuhan dati, ito yung sinabi mo, tapos binawi. Kaya, ayoko rin mapahiya sa sarili ko. At saka, di ba, ang dami nangyayari sa mundo na hindi natin inaakala. Voice. Kaya nga, hindi natin sukat akalain, mga kababayan, na papasok sa isip ni Vice Ganda ang politika. Anong masasabi niyo dito? Boboto ba kayo kay Vice Gandang Kabayo? Post your comments below.